siya nagsusulaw ng resolusyon. Etong si Senator Alan Peter Cayetano na dapat daw po i-house arrest na lamang po sa Embahada ng Pilipinas. Diyan po mga kababayan sa the Netherlands. Ito pong si dating Pangulong Duterte. Ngayon, nagsalita po yung ex-ICC judge na kung saan ayon po sa kanya, wala daw pong epekto sa ICC ang Senate resolution para sa house arrest ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, soplak ng matindi dito si Alan Peter Cayetano. Ito, i-play po natin. Exercise in futility para sa dating ICC judge sa mga inihaing Senate resolution na humihirit ng house arrest para kay FPRRD. Nasa Rome Statute lang kasi ang bola, kaya't malabo itong mapagbigyan. If the Senate passes a resolution like that, what is that value to the ICC? Ay, ganyo ha? Nothing. Wala. Walang halaga sa International Criminal Court. Ibig sabihin nun nating wala. Walang halaga sa ICC yung resolusyon ni Alan Peter Cayetano na i-house arrest eto pong si dating Pangulong Duterte. Kasi nga naman, ang bola ay nasa International Criminal Court pa rin. Sila pa rin ang magdidesisyon kung ano bang klase ng pagtratong ibibigay nila kay dating Pangulong Duterte. Yan po yung totoo dyan. Ang mga Senate resolution na nananawagan ng house arrest para kay FPRRD. Ayon ito kay dating ICC judge at UP College of Law Professor Emeritus Raul Pangalangan. Alam niyo mga kababayan, etong si ex-ICC judge Raul Pangalangan, ito po yung tinutukoy ko sa inyo na nagsasabi na tama lang yung naging pag-aresto kay dating Pangulong Duterte at walang mali. Kasi mga kababayan, sino ba pakikinggan natin? Yung mga DD-shit or na mga kaalyado ni Digong na nagdudunong-dunungan? Or mismong etong ex-ICC judge na nagsasabi na walang mali sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Duterte? Eh syempre, dito na ako makikinig. Kasi unang-una, ex-ICC judge po ito. At alam po nito yung proseso ng International Criminal Court. Paliwanag niya sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, tanging ang Rome Statute lang ang pagbabasehan ng korte sa usaping interim release. Una nang humirit ng house arrest sina Senador Bato de la Rosa, Robin Padilla at Bongo dahil sa anilay lumalalang kalusugan ng dating Pangulo. Ay, Patrick Lopez, mega love shoutout habang nakadetain. Naghain din ng resolusyon si Senador Alan Peter Cayetano na hinihimok ang gobyerno na hilingin sa korte na pansamantalang ikulong si Duterte sa Philippine Embassy sa The Hague. Duda si Pangalanan na mapagbibigyan ang mga ito ng ICC. Ano? I mean, of course, it can always be conveyed to the court. I don't know who will convey that, who will transfer that information to the court, but whether it will carry any weight, I doubt it. The interim release can contain conditions. And I imagine if the three grounds, one of those three grounds anyway, is satisfied, then the humanitarian elements might be taken into account in the conditions. But I don't think they will go as far as what the senators are looking for. Because that is something we do in the Philippines. There's some VIP jail somewhere. If it happens, it will be the first time. That sort of a VIP arrangement for a prisoner. Biruin nyo mga kababayan kasi eto kasi ang problema doon sa mga kaalyado na senador ni Digong. Hindi nila siguro alam na yung inire-request nila masyadong pa-VIP na kay Duterte. Kasi nga naman mga kababayan, isipin nyo pong mabuti kung pagbibigyan yung mga request ng mga senador na nagsasabi na wala na daw pong jurisdiction ng ICC dito po sa Pilipinas. Ngayon ang tanong ng ICC, kung wala na silang jurisdiction sa Pilipinas, bakit ngayon sinusubukan ng mga senador na makialam sa kaso ni dating Pangulong Duterte? Ang isa pa dito mga kababayan, yung mga request nila, yung mga resolusyon nila, lalabas lamang po na gusto nilang maging VIP yung lagay ni dating Pangulong Duterte. At pag yan mga kababayan ay pinayagan ng International Criminal Court, yan lamang po ang kauna-unahan na tao na may mabigat na kaso na VIP pa yung pagtrato sa kanya mga kababayan. Nakukuha niyo yung pinupunto? Ito yung kauna-unahang tao kung sakali lalo na sa usapin ng interim release. Kung ito ay mapapagkalooban ng ICC ng interim release, ito po yung kauna-unahan
na akusado, mga kababayan, na hawak ng International Criminal Court na mapapagkalooban ng pansamantalang kalayaan sa kabila ng mabigat niyang kaso. Nakukuha niyo po yung pinupunto? Kaya nga hindi pwede nang basta-basta payagan ng International Criminal Court etong mga request at gustong mangyari ng mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Kasi unang-una, maki-question po dyan ang ICC ng ibang mga nilitis nila noon na bakit si Duterte sobrang bigat ng kaso pinagkalooban ng pansamantalang kalayaan or itinrato ng BIP dahil lamang po sa request ng kanyang mga kaalyadong senador. At yan yung iniiwasan na mangyari ng ICC. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ayon din kay Pangalanan, posibleng madesisyonan ng ICC ang interim release request ni Duterte pagkatapos pa ng confirmation of charges sa Setyembre. Some of the grounds for interim release deny release, that is the risk of flight, and the second is the possibility of a threat and intimidation of victims and witnesses. Yeah. I think the second ground is one which is best explored with the evidence available during the confirmation hearing. Magsisimula ang 4-day confirmation of charges sa September 23. There are three options for the court. If the court says it's enough, then they confirm the charges, and it becomes then the pretrial is ended and they proceed to trial. If the evidence doesn't support the charges, the court basically throws out the case, and that's the end of it. And the third option is that the court can basically tell the prosecution, go back and give us more evidence, or consider filing another charge, characterizing what we call the mode of liability. Was Duterte the mastermind? Was he a direct perpetrator? Because right now the charge is co-perpetrator. Ayan mga kababayan, na ito may personal opinion. Ang tingin ko dito, yung interim release ni dating Pangulong Duterte, hindi siya mapapagbigyan dyan. Pero isa lang yung sigurado po natin dyan. Yung mga kasabwat ni dating Pangulong Duterte nung panahon na isinasagawa po nila yung mga AJK or badugo pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato, yan po ay maaaresto. Nakukuha niyo yung pinupunto natin? Yun talaga 100% na possible po na mangyari bago matapos ang taon na ito. Yung mga kasabwat ni Digong, yung mga lumalabas yung pangalan na talagang mismong dikit ni Digong na kasama niya na nagplano ng madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato, yung mga yan ay maaaresto bago matapos ang taon na ito. At kabilang na dyan, sina Bato de la Rosa. Yan yung sigurado dyan. Mga kababayan, ano po, bago matapos ang taon na ito, baka maaresto yung sina Bato de la Rosa at yung iba pa na mga general na nasa listahan ng International Criminal Court. Tandaan nyo ha, ang tingin kasi dito ng iba, si Duterte ang mastermind, mga kababayan, kasi pulisiya po niya yun eh. At kaya nga yan din yung possible na dahilan kung bakit, mga kababayan, malabong mapagkalooban siya ng interim release kasi napakabigat po ng kanyang kaso. At yan din yung tinitingnan dahilan dito ni ex-ICC Judge Raul Pangalangan na talagang malabo ding mapagbigyan yung mga resolusyon ni Bato de la Rosa, ni Robin Padilla, ni Nabongo na maibalik ng agad-agad sa Pilipinas etong si Digong. At malabo ding mapagbigyan yung house arrest na resolusyon ni Alan Peter Cayetano. So eto mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, mas maniniwala pa ako sa sinasabi nito pong nitong si ex-ICC Judge Raul Pangalangan kaysa po dun sa sinasabi ng mga senador na kaalyado ni Duterte na nagdudunong-dunungan, wala naman pong gaanong alam. Hindi po ako matalino mga kababayan, pero dahil nga sa yung mga senador ay sumusuporta sa mali, mukha atang mas nagiging wala pa silang utak kaysa po dun sa mga minamaliit po nila. Ano po mga kababayan? So yan, maliwanag po ha, ayon po dito kay ex-ICC Judge, walang epekto sa ICC ang Senate resolution para po sa house arrest ni dating Pangulong Duterte at wala ding epekto sa ICC yung Senate resolution na isinusulong ni Robin Padilla, Bato de la Rosa, Bongo na pauwiin ng agaran
eto pong si dating Pangulong Duterte. At dito, kita nyo mga kababayan na alanganin pa yung interim release ni dating Pangulong Duterte. Ano po, at least mga kababayan, doon sa mga DD na hindi makaintindi, sana maunawaan nila. Ano po, kasi yan naman po talaga yung totoo. Hindi naman magsasalita ng mali etong ex-ICC judge kasi alam niya po yung trabaho at yung proseso sa International Criminal Court kasi nanggaling po siya doon, mga kababayan. Ano po? So ngayon, kayo po, ano po ang komento ninyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dito mga kababayan sa posibleng pagbasura ng Senate resolution ni Alan Peter Cayetano, Robin Padilla, Bato de la Rosa at Bongo ng ICC, mga kababayan.